Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch me pray. And he went a little farther, and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. He went away again the second time, and he prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him, and put on him a scarlet robe, and when they had platted a crown of thorns, put it upon his head, and a reed in his right hand. And they bowed and the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!
But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Christ died for us to rescue a sinner like me.
Ginahangin ka na sa pagdindog, mag-pray ka. Kaya na-request ko si Nuno nga mag-gather sa aton offering tag-tag sininga. Amay naman nga balaan kay Nidnon, sininga ka Ginoo sa luwas. Patuloy na pagpasalamat naman sa imo na nakatipon Dimitri sa imo balay ng kuanan. Salamat Ginoo sa kaayo ng nimo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa pag-sacrifice mo sa cross. Pagpaagas ng isang dugo, pagagwanta sa mga kawianan, kasukitan Ginoo para mabayaran ang mga sala at makababang kami Ginoo sa kaluwasan. Ginoo sa nga aga, nagapangayo kami sa kapatawaran sa mga sala, sa hambal, sa buhat kamo na una. Tapos kami Ginoo sa paghatag sa among mga halad para sa Ginoo pa kami ini, kabay pa Ginoo ang imong pagkabanhaw, maging isa sa mga importante nga pangdumon namon bilang mga tumulo pag mo kaanakan dito. Salamat sa liwat Lord, bulitin kami, initanahin ang punamon sa Jesus. Amen. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was lightning, and his raiment white as snow. At fear of him, the keepers did shake, and became as dead men. And the angel answered and said unto women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
what mini cantata that we have, and I hope that bless kita sa message ng kanta, and that is all about resurrection, pagkabanhaw. Subong adlaw ang bilog nga kalibutan nag-celebrate sa pagkabanhaw sa Ginoo, pero actually ang dominant nga institusyon sa sining bulhaton ng Roman Catholic Church. That's why nga it came to my mind while nagkakanta diri. Nagauna ko nga next year, hindi kita mag-upod sa Easter Sunday sa aton nga resurrection, kay mag-iwas kita sa sa iya ka Roman Catholics nga influence. Kaya ang base ng kasulatan sa inyo, dapat magseparar kita sa kalibutan. So basically, the world is being dictated by the Roman Catholic Church. Gamay lang ang influensya sa Kristiyanon. So ang bulan, the month of Nisan, hindi yung Nisan nga Sentra, yung Nisan nga Sulakyan. The month of Nisan, that is the month of the Passover, ang mga Israelites nagka-celebrate sang Exodus. Exodus meaning paggawas sang pagwa sang mga Hebrews dito sa Egypt pakanto sa Promised Land. Kaya very clear in the Bible that resurrection ang nag-celebrate anay ni Jesus sang sang Passover before siya gindakop kag gin-torture for the whole night, pasaan sa cross, tapos ginlubong, gin-crucify sa Calvary, napatay, ginlubong, and on the third day nabanhaw siya na resurrection. So ang month kag ang month hindi na questionable. The resurrection falls on the month Nisan, that is lain na biyang month sa Gregorian calendar sa aton kalendaryo na ginasunod kag sang Jewish calendar. Ang Jewish calendar, ang Nisan, that falls approximately on March 15 up to April 15. Daw tunga-tunga ba? Dahil sa aton yung pagka-March, tapos sa muna. Pero 30 days gihapon. Kaya nagapati kita ang bulan naga-orbit sa Earth within 30 to 31 days. So na ang month kita. So next year, this is an instruction ni Banbang niya. We will go siguro sa aton nga Resurrection Sunday. That is Sunday before Sunday before sang Easter Sunday, no? So himuon ta ng special event na may isa maray sa naton ba? Halin sa pagdakop kay Jesus hasta sa crucifixion hasta sa So prepare mo mga young people dahil na will be a cantata. Imbitaron naton ang inyong mga parents, mga loved ones ninyo na wala pa nakadawat ni Jesus Christ bilang ilang personal ng buwas, because the story about resurrection is for the unbelievers. Now, please open your Bibles in the book of Romans chapter 10. Siyempre nga, itong topic karong nga aga is about resurrection or pagkabanhaw ni Jesus Christ, no? Romans chapter 10. Nagkuhan ang bilang sa lakyan, pwede naman ito tayo makasundo, no? Ang nasundo na yung tayo natin kung may kuhan. Kanday kulong, galing kay ginulami ang alternator, load generator niya, kag nagambal nga kahapon, maabot unta sa bando.
wala sila kaabot sa badote, tambong atin sila kaya ng mga wala kita kasundo, no? Pero pwede na ito makasundo at mga sila kaya. Romans chapter 10, verse number 9. Please follow me with your eyes. I will read the passage. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Let us pray. Lord, we thank you so much. Ining aga, salamat Ginoo sa mga kanta nga nag-remind sa amon, nag-refresh ang amon nga una-una nanungod sa imong pagkabanhaw. Salamat sa ining mga verse nga ang imong pagkabanhaw that is necessary for salvation, kaluwasan. Wala na sa ibang yung purpose ng Ginoo kundi ang kaluwasan. Sa imong mga tinuga halin sa silot sa ilang sa impyerno pagkatapos sa langit Ginoo. So nga Lord, i-bless ang mga message, i-bless ang mga activities namo, pati ang mga baptisan namo. Salamat sa luwat Lord. Initanan, ginampo naman sa Lord Jesus, sa mga Diyos kalmaluwas. Amen. Please be seated. Sa atong basa sa Book of Romans, no? The Book of Romans was written by Paul to the Christians in Rome. No? Book of Romans basically is a doctrinal book. No? It is a book about the teachings of the Lord Jesus Christ, the truth about the Lord Jesus Christ, and especially sa kaluwasan. Diri siling sa siling sa Ginoo, diri kay Paul, isulat niya siling diri sa may verse number 9. Nga siling niya, kung i-declare sa mga aton ng mga baba, ihambal sa aton ng mga baba, na si Jesus Christ, kag magtuo sa iya nga tagipusoon, nang butang balon tinigil sincero pagtuo ba? Nga ginbanhaw siya sa Diyos, halin sa kamatayon, siling nga, may kaluwasan, maluwas ikaw. No, third party siya. Buta man ng kaluwasan, dahil mag-aabot sa isa katumuloo, kung ituad niya, ihambal niya sa iyang mga baba, nga Diyos niya si Jesus Christ, kag napatay si Jesus, kag nabanhaw, halin sa kamatayon, nga ginbanhaw sa Ginoo, halin sa kamatayon. Kag siling niya makabaton sa kaluwasan. So buto balon nga kung wala sang pagkabanhaw, hindi mabutangan sang hindi mangin kumpleto ang kaluwasan ba. Kay sa una nga panahon may mga tao nga nagapati sa pagkabanhaw, may ara nga wala. Pero siling ni Jesus, siling niya may pagkabanhaw. So ang pagkabanhaw amo ni siya ang isa sa mga makahatag sang kamatuoran sang kaluwasan. In Luke chapter 24 verse 1 to 11, this is the story about the resurrection. Luke chapter 24 I should say. Verses 1 to 11. Kag diri kita makuha sa aton nga sa aton lesson sining nga aga nga ma-derive naton sa ginatawag naton nga pagkabanhaw. Luke chapter 24 verses 1 to 11. I will read the passage. I will read the Bible. Luke 24. Now upon the first day of the week, hindi Sabbath day, hindi Friday, kundi first day of the week, and that is Sunday sa Gregorian calendar. They came unto the sepulchre, na nagkadto mga disciples, si Mary, kag mga upod niya, dito sa lulubnan ni Jesus, bringing the spices, which they had prepared, and certain others with them. Dito bisay ilaya paglubong
bisitahan after 3 days, tapos putahan naman sang spices, ang paumot, no? Do ritual nila na yung ila na yung ginahimo ng ila ato hindi kinaibal sa Mars. Dito sa Israel ato mo nila nga process. So nagkadto sila dito upod si Mary. And verse 2, and they found the stone rolled away from the sepulchre. Ang tabon sang lulubngan, daw ko iba ng ila nga lulubngan dito. May bato nga dako. Amo na siyang nagatabon. Pag abot nila, wala nang bato. And it came to pass, as they were much perplexed, doon na tingala sila. Thereabout, behold, 2 men stood by them in shining garments. May nagatindog nga duwa ka tawo nga sinaw ang ilang mga bayo, no? And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, na doon nahadlok pa ni sila, kag nagduko sa inyong mga duwa ka tao, and these are the angels of God. They said unto them, why seek ye the living among the dead? Siya, nga pangitaon yung buhi diri sa patio. Tama nga, no? Nga sa patio, ta pangitaon ng buhi. Patay ang ginapangita sa patio, no? Butang balon nga siling sang angels, buhi ya si Jesus, nga diri niya siya pangitaon. Ha? He say, he is not here. Nawala sa diri, he is risen. Nabanhaw siya. Remember how he made unto you when he spake unto you when he was yet in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered in the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. Nyaway ka mo kadumdum sa ginambal ni Jesus linya dito sa Galilee, nga sila niya dakpon siya sa mga makasasala ng mga tao, kag ilansang sa cross, nabot ang balon, death sentence ba? Kag sa ikatatlong adlaw mabanhaw, and they remembered his words. Kag nandito na nadumduman sa mga nagkadto dito, no? Basically ka din Mary, kasi ari na butang diri karon. And returned from the sepulchre and told all these things unto the 11 and to all the rest. No? Nagbalik itong mga nagbisita dito kay Mary, nanay ni Jesus, si Mary Magdalene, ari diri. Verse number 10, it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of Jesus and the other women that were with them, which told these things unto the apostles. No? Kasi nga wala pag-abot mo dito, wala, tapos may duwa ka tao dito nga nagatindog. No? Gagnambala niya kami nga napangitao na mo dito si Jesus. Kaya buhay siya. Siguro ang pumangkot, hindi na siya sunod pangitaon. No? Hindi na siya sunod pangitaon. But, in verse 11, and their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. Kagang istorya sa mga ni Mary, kag ni Joanna, daw marites na baway gipati sa mga wala gipati sa mga disciples. And Christians today, although people are celebrating the resurrection, nag-celebrate sa pagkabanhaw, pero sa kadalong sang ilang ang kadalong sang ilang pagpati daw questionably sa mga tao. Nga nagapadayon sa pagpakasala ang mga tao. Nga nagapadayon sa pagsimba sa rebulto. Nga wala sa adlaw kung adlaw sang simba, wala sila sa simbahan. Wala ka pangalagad sa Ginoo. Kay ang ilang nga pagtuo sa pagkabanhaw, hapaw lang. Or skin deep lang ba? Hindi gidalong. Hindi gidalong. Amo man yung mga disciples, imagine for the whole 3 years, upod ni Jesus ang mga disciples, hindi yet. Though ang istorya ni Mary, ni Joanna, ni Mary Magdalene, though chismis lang para sa ila. But you know what, this morning, let us remember, let us think,
let us put in our hearts the importance of resurrection. The importance of resurrection. Or why is resurrection important? Let us consider that hindi natin pag-ilugo ng mga disciples nga do chismis lang ang ilang nga pagpati sa resurrection. Because in resurrection, there is a sure word, there is a sure word of God. Luke 24 verse 7. Saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and rise again. So, diri na ito nakita nga tama ang pulong sang Ginoo. Na? Nga natabo gid nga si Jesus gindakop sa mga makasasala nga mga tao, gindakop sa mga Romano, gindakop sa mga high priest, gipadakop sa high priest, gindala sa kay Herod, gindala sa kay Pontius Pilate, and those were sinful men. And sila nga, he was crucified. Now, ginlansan sa cross. Nagpasan sa cross like approximately 5 kilometers. No? 500 pounds daw tunga sa tonelada nga cross. Kahoy nga cross, ginpasaan niya. Ginlansan dito sa napatay. And on the third day, he rose again. The words of God is like time. No? Ang pulong sa Ginoo, do oras ni siya. Na? Sino sa inyo makapugong sa oras? Wala. Alas 8, after 60 minutes, it would be 9 o'clock. After 24 hours, from Sunday, maging Monday. Testingin nyo daw kang punggi karon nga may wala sang Lunes buwas. Hindi na ito na mahimo. Just like the words of God, it will push through. When God said He will save you, He will save you. When God said He will love you, He will love you. When God said He will protect you, He will protect you. When God said He will rise again, He will rise again. Amen? Because the words of God are sure. That's why when He promised us of salvation, that salvation is sure. Hindi niya lahog-lahog, hindi niya hukas-hukas. Just like the teachings of others, nga, if you lose your faith in God, you will lose your salvation. No? If you cannot endure until the end, you cannot lose your salvation. Remember that your salvation is being held by God. Diyos ang nag-auyat sa aton kaluwasan. Siya lang magbuhat siya kung hindi ka pang luwason o kung luwason niya ka. Pero ang promisa sa Ginoo, wala ka usab. Pagambal sa Ginoo, He will save you, He will save you. Now, kung makahimo ka sa sala, bunalan ka sa Ginoo, but the words of God are sure. Amen? So, kung nadawat mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are already assured of heaven. Why? Because the words of God are sure, and that is proven by the resurrection. Second, why is it that resurrection is important, or the importance of resurrection? Please open your Bibles in John chapter 20, verse 28. Damo sa mga tao wala nagapati nga si Jesus Christ Diyos. Damo nga mga tao wala nagapati nga si Jesus Christ manuluwas. Damo wala nagatuo sa pulong sang Ginoo. Nagabuot-buot lang sila sa ila kung anong gusto nila himuon nila. But you know what? In resurrection, a statement was declared. A statement was declared. Now, just like September 11, 1972, when the former President Ferdinand Marcos Sr. declared martial law on that date, there was martial law for 20 years. And this morning, Christians,
there was a statement that was declared because of resurrection. John chapter 20, verse 28, the Bible says, "And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God." Because of resurrection, tanawan sa Bilog Bible. Sa Old Testament, naghambal nila na the Lord is your God. Na? Pero damo naga ribat sina nga ang ina nga estimate hindi na si Jesus. Pero tungod sining resurrection, naghambal gid si Thomas nga si Jesus ang Dios kag ang iyang master or agalon. There was a statement declared because of resurrection. That's why resurrection is important. Jesus Christ was declared Lord. What do you mean by Lord? It is being illustrated sa Bible ning maghambal kita Lord, paniyagan niya sa ubasang vineyard, maghambal kita vineyard, that is a farm that produces wine. So grapes basically ang tanong dira. Kung ano ang ginahambal sa tag-iya sa vineyard, nga himuon sa tao sa grapes, himuon nila na. Ang basa, okay, tomorrow mag-pruning na kita sa ato ng grapes, mag-pruning na sila. O kada adlaw, diligan ninyo ang grapes, diligan ninyo na, bunyagan ninyo na. Kag kung di mabunyagan, nakigaan ka na sa tag-iya, nakigaan ka sa mastarda. Kung ang tag-iyaman, hindi ka balo mag-farm, may butang na dara siya nga may butang na siya nga farm manager niya, that is the Lord of the farm. Kung anong ginambal sa Lord of the farm, sa farm manager, sundan gina sa mga tao. Yung mga batang na nila dili. Wala kagi wala kagi, wala sing nakagi dili ubra sa door, no? Pero si Elijan kay si John. Kung ano magano ganito mo dyan, mag-pollinate. Gawpon ka man dyan pollinate kay Papa mo. Sundon yung galing ginahambana, di ba? Paano kung di siya magsundon, ano yung muon sa inyo? Apigan siya. Kaya siya ang master, siya ang manager sa farm. Jesus Christ was declared by Thomas as his Lord. So whatever Jesus says, Thomas will do. Likewise sa aton. Because there was a statement declared that Jesus Christ is Lord. Whatever Christ says, we will do. Amen? Kung ano man ang hambal ni Jesus, aton sundon na siya. Pag hambal ni Jesus nga, magsuksok ang babae, sang pambabae nga suluksok na suoton, sundon na sang babae. Pag hambal sang ni Jesus sa mga lalaki nga makahuluya sa lalaki nga malaba sa buhok, magpaalot, magpagunting ta. Amen? Because that's what Jesus said. When Jesus said, give your tithes and offering to the church, ihatag ta na sa church, hindi na itong pag-ihatag sa individual. Amen? When God said we will pray every day, we will pray every day. When Jesus Christ said we will pray every day because He is our Lord. Now, what is the second statement to us declared? That Jesus Christ is God. Damo naka-discount kay Jesus nga Jesus Christ is not God because there is only one God, but we believe on the Trinity and Jesus Christ is one of the person in Trinity. He is God. Amen? He is God. God, the Holy Spirit is God, God the Father is God, Jesus Christ is God. They are one institution. Isa lang na sila nga tatlo. Jesus Christ is God. Amen? So, ano gani? Sambal sa Genesis, in the beginning was the Word. In the beginning, God created the heavens and the earth. In John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. So sino ang Word na naghimo nga tao kag nagupod na puyo sa aton diri? That is the Lord Jesus Christ. That's why Jesus Christ is God. That is the statement declared after the resurrection. That's why the resurrection is important.
Next. In verse 29, sila kay Thomas, and Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me and thou hast believed, blessed are they that have not seen and yet have believed. The statement was declared that the faithful men are blessed. Faithful men are blessed. Amen? Ano ning faithful man? Ning mga matinuuhon nga mga Christians. Hindi man na nato matawag na faithful kung wala nakadawat kay Jesus Christ bilang ila Diyos ng personal ang luwas, kay wala man ila ginhatag ang ilang pagtuo sa Kristo Jesus. Christian sining aga or sining aga makadeclare kita nga hindi tanan nga tao anak sa Diyos. But we can say that all men are creations of God. And creation of God, not all creation of God are blessed because sa iba sila wala sang faith. I don't know sa Facebook kung pilagi man ka percent darang tuod kag hindi tuod, pero may mga vlog dira. May isa ka tigulang nga babae nagadugo iya baba, gadugo iya kilay. May black eye, tingkulata sa iya nga bata. Kaya ang iya nga bata nang ayaw kwarta, iskore sang bagsang shabu, hindi iya paghatagan, tingkulata yang nanay niya. So faithful ba na? Anak ba na sang Ginoo? No. So sila sa Bible dire, sila nga blessed are the faithful in God. Blessed are those kay ang faith nato na muna siya makapakita sa aton sa mga bagay nga hindi naton makita. So ang pagtuon naton amo ning maka picture out sa aton una that Jesus Christ is there. Ang aton nga pagtuo makahambal ini sa aton nga Jesus Christ is beside us. Jesus Christ is along the way. Ang aton nga pagtuo. So sila ni Jesus kay tamas bulahan ikaw bulahan. Mas mayo ka kay nakita mo kang nagtuo ka, pero sila yung mas bulahan tong wala nakakita nga nagatuo. Mas bulahan pag kita sa kay tamas. Amen? Kaya wala kita yung nakakita kay Jesus, and yet we believe that Jesus Christ is God. Wala kita nakakita kay Jesus Christ, and yet we believe that Jesus Christ created the heavens and the earth. Wala kita nakakita kay Jesus, pero nagapati kita nga ginmanduan or ginsugo sang Ginoo ang dagat nga magkalma kay malunod ang barko nga ginasakyan sa mga disciples. Kagabi nagtanaw ko sa TV sa Titanic. The ship of dreams ang balin. Sila isang kung siya masakay sa Titanic, di ba siya malunod ni? No? Sila isang isa katao dito, sila nga, even God cannot sink this ship. Ano ang bal niya? How proud is that person? Tambog kayo ba? Gina-discount niya ang Ginoo. Anong natabo? Wala kalabot sa destination. That is, the Titanic is a true story that happened in 1912. Wala sila kaabot sa ilang destination sa Amerika, halin sa England, pagkanto sila sa Amerika. Wala sila kaabot sa Amerika, wala gani katunga-tunga. Nalunod ang barko. Ice lang ang nakabuslot sa barko. That is how powerful God is. Bulahan kita nga wala kita nakakita, and yet we believe that Jesus Christ died on the cross and saved us. Amen? So, that second statement is this, that the faithful has a special treatment from God. Ang mga matinuuhon may special na siyang treatment halin sa Ginoo. No? Modesty aside, damo na ganyan nga special treatment yang nagyan ko.
one time to ng hospital kami dili sa Malungon, si Lexi, dala namin si Lexi. Kinanglan sa kuan. Unagid, nag-hospital ko sa Malungon. Kaya nangita ako sa nangayo ko sa certificate nga nag-agi dito. Kaya hindi ma-approve ang assistance kung wala sa certificate. No? Siling ko sa auto ni Ninya, wala ni Ninya. Siya kung wala na kami naghapid dili kaya lang anin na. I-certify naman nga naghapid dito tapos i-certify niya dito nga because of the isang pagka-emergency. Nang wala naging treat dito sa ospital, gindala na lang dito sa Jensen si Mambot. Ano to? Kadua, kanto ko gapon dira sa ospital, pila ka oras ulat mo na ako magpa-laboratory ka. No, galing kay kilala ko man siling sang kuan pagkabo sa paghalin sa iban nga mga pasyente to siling sa sang meddex ako na pastor niya ugatan na lang ni kay unahon ko nimo. Amo nang natawag na to nga special treatment. I'm not bragging about that nga amo ko na about the malon nga bisan ikaw kay nagatuo ka sa Ginoo, ikaw nga nagatuo sa Ginoo, may hatagan ka sa Ginoo sa special treatment. Basta nagatuo ka lang. Magkutang mo si Kristen. Kuha na ng in-fairness sa tanan. Magkutang mo si Kristen. Si Kristen di magtrabaho Sunday. Sabi niya, kigan sa boss niya. Gingga, magiging sa liwat. Tawag sini rest day. Pagit pati sa bado na Kristen, wala kinatrabaho. Imagine. Ang iba sa tao, giga na. Gani kinagtindog sa pagtuon. Si Kristen nagtindog sa pagtuon. So ano natabo? Free day niya, Saturday, Sunday. Because the faithful has a special treatment from God. Amen? Si Abraham, dinambalan sa ginawa, Abraham, ihalad si Isaac. Wala nang duwa-duwa, ginhalad niya si Isaac. Sige, hindi. Ariyo, ganda ka sa karniro, may halad mo. Because the faithful has a special treatment from God. Amen? Sila ni Gulayat, sinisog si Gulayat, na sino na mga buksing sa kon, sige ribe. Sige, sino na siya ni si Gulayat na. Nahdlok na tanan ng mga sundalo, siya kay Timad, tupong-tupong sa sangring mo. Magdam ka si Gulayat, ay na siya nagaluksog, nagdam ka na dito, ang pula sa ring, 10 feet tall man. Pero sila yung David, siyang ang away, hindi man niya ako, niya man isang Ginoo. Amo na magkapatay siya, 5 ka, kung saan tiki pa, 5 kalingin nga ba to? Isi niya mo na Melen. 5 kalingin nga ba to? 5 ka bilog ba? Bilog ko ulit ba? Amo na patay Gulayat. Why? Because David is a faithful person. Christians this morning, kari ka mo dali, you can do whatever you want to be because of your faith in God, as long as it will glorify God. That is the statement na ginimo sang Ginoo during the resurrection. That's why resurrection is very important. Number 3, letter C. Please open your Bibles in Matthew 28, verse 18 to 20. This is the Great Commission. But there is something in that Great Commission nga wala ginatuuhan kad ang natabo nga ang purpose ng Great Commission wala mahimo nga kay nakulangan sa pagtuo sa sini nga part sa Great Commission. Matthew 28 verse 18 to 20. And Jesus came and spake unto them. This is after the resurrection. All power is given unto me in heaven and in earth. Siling there is my verse 19 siya, go ye therefore and teach all nations. So maglakad ka mo ka magtudlo sa tanan nga lahi sa tao, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. After sila natudluan, nakadawat, tugnawan sila, bautismuan sila sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Balaan ng Espiritu. Verse 20, teaching them to observe. After sila tugluan sila kung anong dapat na himuon sa ilang Kristohanon nga kinabuhi.
And whatsoever I have commanded you, siling niya ako nanumin sugo ko sa inyo. Kaya ano sunod, siya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Siya, kay updan ko kamo, hasta siling bisan diin nga bahin sa kalibutan, updan ko kamo. The statement, the third statement that was the importance of resurrection is this. God provides security to believers. Security to believers. As long as the Christian obeys God, there is no forsaking of protection, companionship, and provision. Amo na yung basang Ginoo sa atin, lakat ka mo ka magwali. Tunduin nyo sila. Bautismo Kaya siya updan ko ka mo. And many times when God is present with the disciples, wala gid problema ang disciples. Wala gid problema ang disciples. One time, sila ni Jesus, lakat ka mo, sakay ka mo, mapas na mo dito. Tabok ka mo sa piyak, sakay sila sa barko. Tabok sila. Ibigay, naghangin. Paghangin. Wala man si Jesus. So lumitaw nga nagalakat sa dagat. May tao nga nagalakat sa dagat. Ito si Jesus man. Si Jesus din. Nung sila ni Peter, sila niya. Nga nagalakat ka na balakta mo ko na bisya. Di lakat niya, naawag rin. Pag panawag ni Peter, nagdapya luwat ang hangin. Nagbasko ang hangin. Tinulbahan si Peter. Nalunod, na malumos na si Peter ba? Naglugdan si Peter. Yung Jesus niya kulang sa pagtuo. And Jesus commanded the winds to cease. Nagpundo ang hangin. That is the what? That is the security nga ginaprovide sa Ginoo sa mga tao niya. Amen? When the 2 million Hebrew people went out of Egypt, tama kainit. Sila ni Moses, siya Lord, na lumapatay na kami sa init. Niya hindi na niya sa Sahara, Sahara Desert din. Nasa Sahara Desert, ba't lang ito nagagit? Pero ano ang baling Ginoo? Siya, kalma lang Moses. Easy ba? Easy. Pagkatagdugay may panganod. Gintabunan sila sa panganod, wala sila mainitan. Amen? Sige lakat nila, sige upod sa panganod. Why? Because there is security to believers. Sino Jesus, ganda ka mo. Gabi, sino Moses niya, Lord, natugnawan kami. Dumapatay na kami sa hypothermia. Hypothermia mo na ang sitwasyon ko ng tao. Masubrang katugnaw, ang yan, dugo, nag-ice ba, nagabilog ba. So, kung di na magdalo yung dugo, mapatay na. Lord, mapatay na kami sa tugnaw. Sino ni isang Ginoo, sa Moses, easy lang, Moses, easy lang. May pinagtawag sa ako, may salay ka pa sa ako. Nadugo guys, linya may kalayo na dara. Nagkalayo dugo guys. Sa camp sang mga Hebrews. Amo nang ginatawag nato nga Shekinah glory. Amo tong nagapainit sa ila kung gabi. Wala sila matugnuan kag nakaabot sila sa promised land. Why? There is security to believers. Kag sang nabanaw si Jesus, sila ni Jesus, sila niya, I will be with you always. Up to the end of the world. Wala pa matapos ang kalibutan, butang balon, upod na si Jesus, subong. Amen? Hindi niya kita pagpabayaan. As long as the Christian obeys God, there is no forsaking of protection, companionship, and provision. Kung kaysa, galang-alang kita magalagad si Ginoo kay basikon mawadaan kita kwarta. As long as there is God, as long as you obey the words of God, God will never forsake the provision from you. Amen? Providean kagid sang Ginoo. Providean kagid sang Ginoo. When we arrive diri sa Malandag, na istorya ko na sa inyo, no? Nagkaagi kami sa kapinot sa pangabuhi, pero di subong buhi man. Amen? Kag
modesty aside, wala akong ginapabugal. Ang atong simbahan may isa sa pinakalapat nga property dili sa Bilog nga Malundan. Kasi nabli ko lang yung karsada na tungtuhan sa atong simbahan kang karsada yung po man sang ang barangay yung po ang barangay aton buta yung tungtuhan ang karsada. Pero biluhan na lang sa lakad na ko. Pero nagapati ko yan nga hindi ko pagpabayaan sa Ginoo. I-secure sa Ginoo ni atong lugar. Why? We preach the obedience of God. Amen? So, kung may resurrection, may security, may kasiguruhan ang mga tumuluo. Ikaapat. The importance of resurrection. The superiority of God. The superiority of God. Bawdo ano kalipay itong mga high priest, kang mga Romano, nga ginlansan si Jesus sa cross, napatay. Ha? Pero siling sang angel, He is risen. Please open your Bible to 1 Corinthians chapter 15, verse 54. 1 Corinthians 15:54. So when this corruptible, ining tudlo ni Paul yalawas, niya ining madunot, siya lang put on incorruption, kung masuot ko na ang lawas ang ginhatag sa Ginoo, ha? And this mortal siya lang put on immortality, kag ining lawas nga mamatay, isuot ang lawas nga hindi mapatay, then shall be brought to pass. Siya mapamatud-an ang hambalanon nga siya death is swallowed up in victory. So mahambal ni Paul siya, mintras tanto nga hindi si Jesus mabanhaw, siling sang balang kasiling ni Pablo siya, hindi kita makahambal nga mapinaperdi ang kamatayon. Galing kayo na banhaw si Jesus. So there is victory over death. Naperdi na tol ang kamatayon. Amen? Verse number 55, sila nga, "O death, where is thy sting?" Yan, di nang dalit mo, death, di nang persa mo. "O grave, where is thy victory?" Siyang lulugman, di na mo kadalagan. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ano ning ginpakita ni Jesus ang kadalagan when He was resurrected from the dead? The superiority of God is one of the things. Warning, 30% charge your phone now. Ang pagkabanaw importante. Because God is superior over the devil. Mas gamanan kag mas pusgan niyang Ginoo sang siyawa. Amen. Pero ang tao sa mas nadlog pa siyawa sa Ginoo. Kung makakita ka mo sa yawa, malagyo mo ay. Handog mo siyawa mo, di ba? Pero kung makikita mo sa Ginoo, palapitan ng pasakag ko pa, no? Di ba, no? Oo, si Jesus, kung paano mo, ako ng handog eh. Hindi mo nang handog mo itong balon. You know what? The world is the instrument of the devil. Ang kalibutan, instrumento sa yawa ni. Tanan, pati gobyerno. Din kayo mo kita din kayo kakita na sino una nga nagambal hindi ko magsimba kay Kristo. Ang gobyerno. Tapos tingin nyo ka magbutang sa public school. Hindi pwede nga magambal ka na subong kung principal ka, mambal ka na gasto kami sa kwarta para sa Christmas party, prisuho ng principal. Kaya bias isa ka religion, dapat pantay tanan nga religion. No? Gobyerno, to ng gobyerno, mayroon kayo diri sa atin, kaya may mga religious, kita nga mga government officials. Nga bahala na, no? Wala mo siyang reklamo. Pero gobyerno, ginabawalan kita sa gobyerno magsimba kay Jesus. Kabulong na. Ha? Tingin nyo daw. Ako nag-bravo sa barangay for 3 years.
celebration na mga ano na, mga Christmas party na hindi na pwede na butang Christmas party kay Christmas Christianity. Dapat mga year-end evaluation activity. Ay, no? Ano siya? But the resurrection of the Lord Jesus Christ gave us victory over the devil. Bisan ano panangyawa tira. Superiority of God over death. No? Na-conquer ang kamatayon. And most importantly, the superiority of God over hell. Ang pagkagamhanan sang Ginoo kontra sa impyerno. Amo yung pinaka-importante sa tanan. Amo na ganin nga hindi natin pagpabayaan ang mga activities diri sa simbahan. Hindi natin pagpabayaan ang mga finances sa simbahan. Hindi natin pagpabayaan ang simbahan, ang Christian Church nga kay amo ning institusyon nga nagapatuman sa mga buluhaton para sa kaluwasan, para nga ang tao ni magkanto sa impyerno. Parang dumadaw, baliki gamay mo nga baliki gamay ang mga nagliligan. Mayo pa to sa way pagindako si Jesus. Nagamba ni Jesus nga siling niya, mayo pang mga facts ni kay may buho sila nga tulugan ako na way ko balay. Wala gani usang kulunan. Pero hindi lang si Jesus ang nag-ano sina, ang nag-experience na. Halos tanan ng mga alagad sang Ginoo nag-experience na sang kabigaduhon ba. Ga-experience sa kabudlahan sa kanang buhay pero nagapadayon. Si John the Baptist ang iyang kabayo, pinaka-barato mabayo sa bilog nga kung sa ukay-ukaya na pinaka-barato ukay-ukay bigyan niya suksok niya. Kamantiner na siya sa sa mga dugos kag sa mga afan. Wala man siya ng bakal pork chop. Wala man siya ng bakal toffee coffee. Iba ito namin diyan. Kandang bits diyan. Kasulod ka na diyan sa toffee coffee. Oy, kasulod ko na. No? Dito tambay pa rin, no? Wala sa bakal meat burger. Hindi at nagapadayon. Ha? So, anong iba ng mapinod ng budlay. And yet tanan naka-experience. Pero sang gindakop si Jesus on that night sa Garden of Gethsemane, pagdakop sa iya, siya na lang isa. Ang mga disciples nagdaragan, gisunod-sunod pa siya ni Peter, pero si Peter wala man magdugay. Wala gani nagatukturo, ikatatlo nga tukturo sa manok ang ginambala, hindi ko na siya upod. Nagimbayaan na si Jesus. Si Jesus ang isa dito. Ginubahan si Jesus, ginlatigo siya, nagakalahukas ang iyang unod. Ang ginlatigong gingamit siya, cut of 9 tails. Isang kalatigo siyang kabilong iyang nga kamot. Kada puntas ang kamot sang latigo na may tulan. Nga paghampak sa likod ni Jesus, nagadulod ang tula. Pagbuto, nagaupo ng unod. Doon mo nakasakit. Insultuhan pagin siya, hari ka sa mudyo, hari kuruna mo, gindasog sa iyang kuruna nga tunok, nagdululubo yung ulo ni Jesus. Ginduplaan, ginsagpa, tanan nga insulto ang nagda ni Jesus. Bilog na gabi. Gin-research ko na ang mag-torture ang Roman. Dumihali, ginis na nga putol, gado pero sinyo. Tapos ginapusasan ka dira, ginagahit dira, galuhod ka, tapos dira ka ginalatigong. Nahimo tanan-tanan, wala. Nahimo na asang ibang disciples, wala. Si Jesus na isang nakatilaw, nakaagi. Ginpapili pagid. No, sinong patsyon ta? No. Siling na ni General Marvel sa Chief Peace, nga wala sang kuana, wala sang kampanya during sa Holy Week. Ang comment ko dito sa Facebook, siling iya ka Philippine National Police to nga wall. Siling ko at the height of the Holy Week, there was an election. Lupate kung sila wala. May election wala.
May eleksyon din papili ang tao over kahit kung sino ang buhion, si Barabas kung si Jesus. Di ba? Ano na, eleksyon to hindi? Eleksyon. Tingnan kung gano'n ang mga kampanya during the Holy Week. Sobra ka-hipokrito ng mga opisyalis ng Pilipinas. May na mga tao kung mag-kuhan sila yan, mga kampanya sila, ilan na dito. Amen? Si Jesus ganun, eleksyon ganun. Kung wala tayo dinayay, wala tayo daya. Subong yung grabe ng dinayayo sa online voting. Mga sa overseas, sa mga contract worker, gabuto sila. Tanawon resibo, ang gawa sa resibo, ang wala nila yung buto. Na-programa na yung daan. Basta computerized na programa na yung daan. But anyway, si Jesus lang isa, para lang na sa kaluwasan mo. Para lang sa kaluwasan mo, mabayaran ang sala mo. Kaya kita mismo yung tagabayad sa atong sala. Karoon ang treatment naton sa ministry, ang treatment naton sa pagsimba, ang treatment naton sa pangamuyo, ang treatment naton sa pagbasa sa Bible, hapaw lang. Hindi na ka mahapaw. Daw tiyaw-tiyaw lang. Parang duma. Parang dumang ginimo ni Jesus sa inyo. Sa akon. Kag namatay siya para sa aton. Ang pinakasadya dala kay nabanhaw, ginbanhaw sa Ginoo para man sa inyo sa akon. Para nga may superiority kita over sa impyerno. Amen? That's why resurrection is important. Amen? Christians should remember resurrection every day. Kada adlaw naton panumdumon ang pagkabanhaw, hindi lang nga agi. Pagbugtaw sa aga, nabanaw si Jesus para sa akon. Amo kini butang sa pinunong una naton. Ining pagkaon, nabanaw si Jesus tungod sa ginakaon mo ni. Tanan. Remembering the resurrection of Jesus Christ will, number 1, remind Christians to believe the words of God. Mag-remind sa aton, magapabagko sa isip naton nga si Jesus Christ, naghambal sini kag tuuhan ining mga ining pulo sa Ginoo ining Bible ba? Paano mo tuwa ko ay kagabasa? Remembering the resurrection of Jesus Christ will remind Christians that Jesus Christ is the personal Lord and God of every Christian in decision making. Ang pagkabanaw ni Jesus nag-remind sa aton sa ang pagka-Diyos kag pagka-master agalon ni Jesus ang kada Kristohanon sa pag-decide, guidance. The resurrection of Jesus Christ reminds Christians the security of God, that God provides against evil spirit. May gahom kita sa pagtabog sa niyawa. Persecutors ang kaingabot sa aton. Kag kakulangan sa kinabuhi. The resurrection of Jesus Christ reminds Christians that God is on top of everything. Ara siya sa ibabaw sa tanan. Sa aton career, kung ano man ta, engineer ta, farmer, doktor, tanganay, tatay, ara siya sa ibabaw. Sa atong mga projects, ministry, He is on top of everything. Remember, nga mga kasundaluhan na ito ang ginabaydan sa gobyerno. Hindi ang mga sundalo na kasildo sa ilang kaugalingon. Jesus Christ is on top of everything. Resurrection paid everything. That's why resurrection is important. Amen? Resurrection is important. Let us pray. Lord, thank you so much ining aga. Salamat din, Lord, sa kaayo nimo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga nagkantos ikaw, nakatay, nilubong, kag napanhaw. Sining aga Ginoo, ginasalamatan namon ikaw. Kulang ining mga ihambal sa among baba sa pagkasalamat sa imo. Sa ginhimo mo sa among kinabuhi.
pagluwas sa amon, pag-iya sa amon, paghatag sa provision sa amon, pag-protect sa amon Ginoo against evil spirits. Salamat din po sa tanan. Salamat din. Yan ang Ginoo, magiging kami. Yung tanan ang punamon sa Jesus sa mga Diyos ko banluwas. Amen. Sa pagduko sa imong ulo, yung sa imong mata, dumdumon mo bala permi ang pagkabanhaw ni Jesus kada adlaw. Kasi mo kamot, kung dumdumon mo, salamat. Hindi ka magdugay, ang ating altar bukas, nangitan sa pagtindog. Ang bala si Jesus, pasalamatin siya. Pag-inimog niya sa inyo. Sige, kung may kinapanayo ka, o ay sa kapatawaran, kasi sa pagtap, please. Everyone standing, please. Lord, again, we glorify you and we bless your name, O Lord. You are the superior God because of this election. You are our Lord because of this election. Your Lord, you defeated death, you defeated evil spirits, you defeated everything because of your resurrection, O Lord. And we thank you and glorify you. Again, all I can say this morning is, Lord, thank you so much. Thank you so much for being there with us. Thank you so much for dying for us, for suffering for us. And thank you so much for loving us, O Lord. Again, I pray that you will bless the prayers in each one, whatever it is. I do not know what it is, O Lord, but I know you know it, Lord. Thank you so much. Kung belong, O Lord, this morning, bless each one, all these things. We ask and pray in the name of Jesus, our great Lord and Savior. Amen.